Katoto, meron ba kayong nai-sponsoran na kamag-anak? Gumagawa sila ng problema. Hindi na sila magkakasundo. Nagkahiwalay na. Yes. And Nangabit si asawa. Oo. Or yung iba naman is ginawa lang way Para makapunta dito sa Canada, magkaroon ng status. Ngayon, nagbabalak ka, i-cancel or i-withdraw yung application niya para sa pang permanent residence niya dito sa Canada. Hello po mga katoto, kamusta po tayong lahat? Welcome back po sa aming munting channel, RP TV. Kumusta po mga katoto? Lumalamig na yung panahon dito sa Canada. Yung mga taga-Canada dito mga katoto. So, i-prepare nyo na yung sarili nyo. Mag-winter na naman. Gumala na kayo kasi last na napagagala natin dito ng Walang snow. na walang snow. So next month, mga sa susunod na buwan, yan, puti na naman yung makikita natin mga katoto. Yes, tsaka maganda mag-picture ngayon kasi Oo. nag-iiba na yung mga kulay ng Mga halaman, ng dahon nila. mga dahon ng kahoy. So, Mm-mm. magandang ikot-ikot, picture-picture. Tapos i-post sa social media, sa Facebook. Sa Pang reels. Tama. Para pagkakitaan mga katoto. Oo, sayang din naman kaya. Eh, kung why not, nagso-social media na rin din naman tayo. Pagkakitaan na din natin si Meta, di ba? Oo, ganun lang yun, di ba? Si Lolo Meta, nga sabi nga nila. Okay. Katoto, meron ba kayong nai-sponsoran na kamag-anak na napakatigas ng ulo na hindi pa na-process yung papel niya, pinagyayabang na, tapos nagbibigay na siya ng sakit ng ulo sa'yo, parang, alam mo ba yon, yung tipong hindi mo na siya mapakiusapan kasi naka-process na yung papel niya. At inaasam niya na maaprobahan na yung papel niya para sa PR kasi nga inisponsoran mo dito sa Canada. So ngayon nagbabalak ka, i-cancel or i-withdraw yung application niya para sa pang permanent residence niya dito sa Canada. So pwede ba kaya yon? Yun ang tanong. At ang tanong pa is, kung nakuha mo na siya o na-sponsoran mo na siya at naging permanent residence na siya, pwede mo pa bang i-cancel? Or pwede mo siyang ipa-revoke? Oo. Kasi meron nangyayari ito mga katoto. Kinuha nila yung mga kamag-anak nila, mga kapatid, mga asawa, then Anak. gumagawa sila ng problema. Hindi na sila magkakasundo, nagkahiwalay na. Yes. Then, Nangabit si asawa. Oo. Or yung iba naman is ginawa lang way Para makapunta dito sa Canada, magkaroon ng status. Meron pang ang iba dinala dito, then nagpakasasa sa mga luho. Kumbaga kasi credit card para madali lang gastusin dito mga katoto. Kaskas lang ng kaskas. So yun, na-addict siya. So kung gusto mo kang nagbabalak ka na gusto mo siyang pauwiin na sa Pilipinas, pwede ba kaya? Yes. Yun ang Ganun yung question. tanong. At saka yung mga kapatid, di ba? Minsan okay pa yung mga kapatid na dadalhin dito. Then pagkatapos nun, minsan hindi na kayo nakagkakasundo kasi may alitan na, may hindi na pagkakaunawaan. Yes. Tapos syempre yun, kinuha mo, may desisyon din sa buhay, nahihiwalay na. Kumbaga siya separate na sa inyo. So ganun po mga katoto. Meron ba kayong karanasan, experience na ganun? Yan. At gusto Share mo, nyo naman dyan. at gusto mo na dahil ikaw ngayon nag-sponsor, syempre dumarating yung point, hindi natin maiwasan, iisipin natin na ipa-cancel ko na lang. Yeah. Ganon. Or mag-file ako ng case para maano na siya ganito, matanggal na yung pagiging permanent residence or pagiging citizen pa, minsan citizen pa nga eh. So pwede ba itong ma-revoke or mapa-cancel? Kung ang iyong sitwasyon is nagpa-process ka pa lang ng papel sponsorship para sa iyong asawa, para sa iyong kamag-anak, para sa iyong girlfriend, or para kung kanino pa man, at hindi pa po nag-grant ng CRA. So, pwede mo pang mapa-revoke. Ang answer doon is yes. Pwede pa po
So, pwede mo siyang ipa-cancel and then magbibigay ka lang po ng explanation bakit gusto mo siyang i-withdraw o gusto mo siyang i-cancel. So, that's it lang po. Pwede siya. Pero, kung ang tanong naman ay nag-grant na siya, permanent residence na siya, so gusto mo siyang ipa-revoke, pwede ba? Gusto mong ipa-cancel Pa-cancel yung pagka-PR niya. Yes, permanent residence niya. Pwede pa ba? So, ang sagot naman po dyan, mga katoto, is it's depend. Depende po yun sa inyong sitwasyon. So, unang-una po, ang Canada po ay hindi po nag-a-accept ng fraud. So, yung panloloko sa papel, mga katoto. yes, tama yun. So, kung yung pag-process po ng inyong papel, kunyari yung asawa mo or yung jowers mo is kinuha mo siya, in-sponsoran mo siya. So, nag-take advantage siya na pumunta dito dahil magkakaroon siya ng status. So, ibig po sabihin nun is nagkaroon siya ng fraud kasi ginamit niya, nag-take advantage siya sa iyo na ikaw ay permanent residence dito, and then kahit ayaw niya or ginawa niyang paraan yun para makapunta dito sa Canada. Kailangan mo lang po is bigay ng mga supporting documents na totoo na merong nagaganap na fraud doon sa application niya or yung noong naging permanent resident siya. At minsan pa nga po, kahit na yung iba nag-asawa na, yung iba permanent residence na, hanggang hinintay pa hanggang maging citizen. And then, saka sila naghiwalay. At ginamit lang yung lalaki o yung babae para lang magkaroon siya ng status, maging permanent resident siya dito sa Canada or maging citizen pa nga, is basta mapatunayan mo na fraud yung mga documents na ipinasa. Yes. And then, merong chance na ma-revoke yung kanyang permanent residence or yung citizen status niya dito sa Canada. Pero, kung ang tatanungin mo naman is yung mga kamag-anak mo na in-sponsoran mo or yung asawa mo na dinala mo dito, lahat ng documents is good, merong mga proof na talagang totoo yung relationship ninyo, and then dahil nabubwisit ka lang o gusto mo silang mapauwi kasi nagkukos na sila ng sakit ng ulo mo, ng problema mo dito, gusto mong ipa-cancel, naiinis ka lang, naiinis ka, so gusto mong mag-revenge, ganon. Mawala sila dito sa Canada, makauwi ng Pilipinas. Ang sagot naman po dyan, mga katoto, is no. Hindi mo po pwedeng ipa-cancel ng ganun-ganun lang. Yung ganun lang yung reason mo. So, mababang reason, mga katoto. So, hindi po ina-allowed ng government po ng Canada yung mga ganong senaryo. So, bago ka po mag-sponsor ng iyong mga kamag-anak, ang iyong asawa, ang iyong anak, make sure po na pag-isipan nyo po muna ng 100% or 10 times. So, minsan naman kasi, mga katoto, okay naman, di ba? Okay naman lahat. During process, okay naman lahat ng sitwasyon, yung relationship. And then, minsan, dito lang natitemptate yung mga individual na ano natin, na sponsoran. So, ang para sa akin naman ay kumbaga kung sakit na siya sa ulo sa'yo at gusto nang humiwalay at gusto nang gawin yung pangsarili niya, as long as na hindi kanya ginagambala, hindi naapektuhan yung trabaho mo, yung pamumuhay mo dito. Kumbaga kung kapatid mo yon, nagloko na siya, kung hindi ka naman naapektuhan doon at sariling buhay na yon, so para sa akin hayaan ko na lang. Hahayaan ko na lang na gawin niya kung anong gusto niyang gawin. At ikaw, i-focus mo yung sarili mo kung paano mo mapaunlad yung buhay mo. Yes. Para kasi ang iniisip ko doon, kung i-report mo siya as a fraud or and then o kaya re-report mo lang siya na naiinis ka, tapos
babalikan kayo ng CRA. So, siyempre, nakadikit sa pangalan mo yon na status mo yun. So, parang pati ikaw, hahalukayin nila yung, yung status mo. Mhm. Kaya, siyempre, depende naman sa tao yung kung anong desisyon. Yes. And syempre, hindi natin kasi maiwasan na sa dugo na siguro ng mga Pilipino, yung concern tayo sa ating mga Oo, relatives. tama. Pero, kapag nagkukos na sila ng sakit ng ulo mo, Oo. at hindi mo na talaga magawa ng paraan, so pwede naman na humanap ka ng ibang mga tao na pwedeng tumulong sa kanila. Kasi dito sa Canada is meron yung tinatawag nila na parang DSWD sa Pilipinas na pwedeng, lalo yung mga underage, mga bata dito, is meron namang mga pwede mong mahingan ng tulong para nang sa ganun is matulungan sila. Ang kagandahan nun, bibigyan sila ng bahay, bibigyan sila ng kung ano yung mga kailangan nila sa pamumuhay, sa everyday livings nila. So yun po yung kagandahan dito. So again po, kung ang tanong mo po is pwede bang ipakancel ang permanent residence ng isa mong kamag-anak, asawa man yan, or kapatid, or ang iyong anak. Kung pwede mong ipakancel yon, sagot po doon is depende. Depende po sa sitwasyon. As long as na mapatunayan po ninyo na may nagaganap na fraud, so pwede nyo pong ipakancel, ay pa-revoke. At same lang po ng application ninyo. Pwede nyo rin pong ipakancel hanggat hindi pa siya nag-grant. At saka yung gobyerno ng Canada, mga katoto, hindi naman yan natutulog. Kumbaga, lagi yan chine-check yung natin. Kahit na citizen ka na, PR ka na, lagi yan chine-check na kung okay ba talaga lahat ng mga documents mo. Lagi yan. Kaya, ayun mga katoto. Yeah, kaya dapat mga katoto, bago po tayo mag-sponsor po ng ating mga mahal sa buhay, kailangan po natin pag-isipang mabuti kung tama ba, oo ba, kailangan ba. Minsan kasi mga katoto, merong in-sponsoran mo dito, minsan, so okay yung buhay nila doon sa Pilipinas, then dinala mo dito, siyempre, kakayod yan, katrabaho, mahihirapan yan, magsisimula sa zero yan. Yes. Ngayon, nagre-reklamo, tapos sinisisi ka na niya na bakit mo pa kasi ako dinala dito, ganyan-ganyan, nahihirapan ako tuloy ngayon dito, hindi naman pala maganda dito. So, ang doon mga katoto, pauwiin mo na lang siya. Pauwiin mo na lang siya. Oo, wag mo na pauwiin mo na lang siya kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay. Pauwiin mo na lang para at least wala kang sakit ng ulo dito at at least tinry mo yung best mo na mapaayos yung buhay niya dito sa Canada at lagi po nating sasabihin sa ating mga mahal sa buhay, lalo na yung mga may kaya sa Pilipinas, yung mga may mga kasamang maid, yung mga hindi naman nahihirapan. Oo, yung may mga may mga degrees. So, lagi po yung tatandaan, once po na pumunta kayo dito sa Canada, back to zero po kayo. Wala po kayong kagaya ng sa Pilipinas. Kung isa kang manager doon, isa kang owner doon, or businessman, kahit or ano pa yan, professional ka doon, na ano mo doon, back to zero ka pagdating mo dito sa Canada. Dapat ipaliwanag talaga ng maayos yun. Yes. Kasi minsan na sila, na overwhelm lang sila dito sa Canada. Pero dapat tayong nakakaranas na mag-i-sponsor, talagang i-explain natin talaga sa kanila na hindi madali ang buhay dito. Kahit na Canada na nasasabi. Kasi maraming yung akala nila Canada is sasarap na yung buhay mo. Which is mali. Napakalaki pong pagkakamali yun. Lalong-lalo na po kung ang pupuntahan mo dito is work. Wag na wag mo pong kukwentahin yung iyong sweldo na buong buo. Kasi dito po sa Canada, hindi po buo yung sweldo mong kukunin dahil marami pong kaltas na matatanggal doon. That is the reality po ng Canada. At saka yung marami naman na nagpapatunay mga katoto, minsan teacher siya sa Pilipinas, minsan manager siya, then nagpunta siya dito, back to zero, naglilinis siya, cleaners. So minsan nagsisisi na bakit pa siya pumunta dito, kasi pumunta siya dito kasi sponsorship ng asawa, sumunod sa asawa,
Ganyan mga katoto. So dapat ipaliwanag natin ng maayos, nang ipaintindi natin sa kanila, kasi alam ko naman mga katoto, alam namin na ikaw na nandito sa Canada, nakaranas ka rin ng paghihirap. Walang hindi nakaranas ng paghihirap dito, lalo na tayong tumatagal na dito mga katoto at natitiis natin. Alam natin yung paghihirap sa papel, sa trabaho, sa family, sa budget, lahat yan mga katoto. Alam natin. Minsan nga nawawalan ka pa ng kaibigan eh. Yeah, Kasi nga totoo. kasi sa lahat ng bagay nahihirapan ka. Minsan hindi nila maintindihan kung ano yung sitwasyon mo. Minsan isipin nila na madamot ka na. Minsan isipin nila na nagbago ka na, pero hindi nila alam yung hirap natin dito na pinagdadaanan. Yes, at ang pag-sponsor po ng mga mahal sa buhay dyan sa Pilipinas, para lang po sa mga kaalaman ng mga ine-sponsoran, hindi po madali ang pag-sponsor po sa inyo. Kasi malaki din po ang gastos ng mga nag-sponsor po sa inyo. Oo. So, Tapos piniprepare pa nila yung status nila dito. Yung income nila, yung trabaho nila, yung sinisecure din nila, yung nagiging future nyo yung pag future pumunta nyo nyo dito. So, hindi ganun kadali mga katoto. Yes, kaya yung mga ini-sponsoran po dyan sa Pilipinas, isip-isip po kayo at tulungan nyo po yung mga mahal nyo sa Nag-i-sponsor buhay. sa inyo. Yes, na nag-sponsor sa inyo. Huwag kayong masyadong mataas ang tingin sa inyo. Kasi magbalik tanaw ba? Kumbaga, kung konti problema lang, ipag-usapan. yes, Ganon. kasi may mga ini-sponsoran dito sa Canada. Dinala dito ng mga kapatid, ng mga nanay, tatay. Then pagdating dito, kinakalimutan na nila yung mga nang sponsor sa kanila. Yeah, So tama. minsan pa nga yung iba, pagdating dito, yung mga nag-sponsor wala pang house, wala pang bahay, walang permanent house, or wala silang nangungupahan lang. And then, yung inisponsoran nila, sila pa ang unang nakabili ng bahay. Why? Kasi mas inuna nila yung pansarili nila kesa matulungan yung nag-sponsor sa kanila. Kaya ganun yung nangyayari. Ang reason na nag-sponsor is para matulungan sila, lalo na yung mga naiwan pa sa Pilipinas, na tinutulungan nila, which is yung mga parents, yung mga kapatid na... Para sana may makatulong sa Oo. kanila para tumulong sa Pilipinas din. Yes. Ganun. Pero ang nangyayari, mas gumanda pa yung buhay ni inesponsoran kaysa yung nag-sponsor. At yung nag-sponsor, same pa rin ng kagawian noong kinukuha pa lang yung inesponsoran niya. Okay. So, which is, mali naman po yun. Sana magtanaw tayo Tsaka, ng utang na loob. Yung mga nag-i-sponsor dito mga toto, hindi lang sa gusto nyo kayong kunin. Gusto din nila na iniisip nila na yung buhay nyo mapaganda din. And then gusto din nila na magkaroon ng family dito, Yes. pamilya. Kasi malungkot dito mga katoto, lalo na minsan usually kadalasan yung mga tao dito na Pilipino, pumupunta sila dito as individual. Walang kamag-anak. Swerte ka kung kinuha ka ng kamag-anak mo. Yes, meron ka ng kung meron sisimulan, diba? diba? Meron ka ng sasandalan kapag ka nahihirapan ka. Yes. So gusto nila o gusto namin na magkaroon ng kamag-anak dito. Yun yung isa din na reason. Yes. Hindi naman masama na paunladin mo yung sarili mo, or hindi naman din masama magpundar ka ng sarili mo or palaguin yung kung anong meron ka. Ang sinasabi po namin is wag mong kakalimutan yung nag-sponsor sa'yo, dahil kung wala sila ay wala ka din dito. Konting, siyempre hindi naman natin maiwasan, Pilipinas o saan man, konting argue lang, konting pag-aaway, hindi pagkakaunawaan, dapat, magintindihan, Yes, magpatawaran. Tulungan. Oo, Lalo kung tulungan. magkapatid, magkakamag-anak. Oo. So, wag po natin kakalimutan yun. Kasi kung wala po yung nag-sponsor sa'yo, wala ka po dito. Kahit ano pang narating mo dito, wag mong kakalimutan yung mga taong tumulong sa'yo. Maliit man na bagay, maliit man na halaga, malaki pa rin po yan nakasama sa iyong journey para kung anong meron ka ngayon. Tandaan mo mga katoto, ikaw na inisponsoran, pinangarap nila ng kamag-anak mo na dalhin ka dito para sa future mo.
Yes. Ganun yan. Yun mga katoto, maraming salamat po sa panonood sa aming video na to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, like and share sa aming YouTube channel, RP TV. Bye-bye!